Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel. Online selling tips and techniques. So, meron lang tayong konting pag-uusapan. Saglit lang naman to. Pero meron akong kodigo. Okay? Basahin ko lang. Return and refund na naman ang topic. So, kapag daw ba nag-return and refund, mababawasan daw ba yung seller ng shipping fee? Paano daw ba siya nakakasiguro na yung item na ibabalik sa kanya ay yun pa din? May possibility daw ba na bogus ang buyer? Kasi na-test naman daw niya yung item na in-order ni buyer, okay naman daw. Hindi naman binanggit kung saan siya seller at hindi rin niya binanggit kung ano yung item. So, ang unang tanong niya is, mababawasan daw ba siya ng shipping fee? Yes po. Lahat po ng return and refund, lost, at saka kasama po yan lahat sa mga unsuccessful delivery. Meron po yung charge. Pag ibinalik sa inyo yung item na galing doon sa buyer nyo, yung binayad niyang shipping fee, kung magkano po ang binayad na shipping fee ni buyer nyo, yun po yung iaawas sa inyo. Ang tawag doon is adjustment by Shopee. Yun yung mga charges doon sa mga unsuccessful deliveries. Yun yun. I-check nyo dun sa transaction nyo doon sa finance. Doon sa may finance ba tawag doon? Basta yung yellow na tab doon sa income something doon. I-click nyo yun, tapos makikita nyo yun transaction na meron pa ganun. Makikita nyo adjustment by Shopee. Pwede nyo namang i-remit yun, yung adjustment by Shopee na yun, ng 35 days. Para i-apply nyo, balik sa inyo yung mga charges na yun. Pwede naman. 35 days lang. Pag lumagpas na kayo ng 35 days, hindi nyo na pwedeng i-remit. At ang processing po ng pagre-remit nun is 7 to 8 days yata. So, constant follow-up din. Pero minsan kasi hindi yata nasusunod yung 7 to 8 days na processing. So, meron pa siya sa tanong, paano daw ba siya makakasiguro na yung item ang ibabalik pa rin sa kanya? Yung in-order sa kanya na item, paano daw ba siya makakasiguro kung yung pa rin daw ang ibabalik sa kanya? Hindi 100% sure, pero 95% sure. Kasi alam mo naman kung ano yung binalot mo eh. Alam mo naman kung may damages yun o wala. 'Di ba? Kaya make a habit na kapag may nag-order sa inyo, make a habit na kailangan mong magbigay ng screenshot doon sa buyer natin. I-PM mo lagi na ito yung size, ito yung kulay. Hello doon sa isang nag-view, hi. Ito yung kulay, ito yung size. Wala pong damages yan. Para kapag nagreklamo siya na mali yung pinadala mo, binigyan ko po kayo ng pictures. Ganito po, na-approve nyo. Ganon. Kahit hindi sumagot si buyer, at least nagpadala ka ng pictures na yun yung in-order niya. Yung huli niya, na-test naman daw yung items, na-test naman daw niya yung item. Okay naman daw. Siguro na-test daw ang item. Okay naman daw. Siguro hindi naman siguro to gadgets. O siguro yung mga gamit siguro to sa bahay, sa kitchen. Mga ganun siguro to. Kasi alam mo naman yung pinadala mo, diba? Kung may damages man yun o wala. Kasi ikaw naman ang nagbabalo. Kasi kapag nag-return ng refund ang isang buyer, may times na pwede nating i-reject sila. Bakit? Kasi kung napatutunayan naman natin na tama yung pinadala natin at wala na naman damages, pwede natin silang i-reject.
yung transaction nyo. Baka ang dami-dami nyo na adjustment by Shopee, hindi nyo napapansin. Napapansin nyo lang yung bawas. Yung mga adjustment by Shopee na yan, pwede nyo yung i-remit. Basta hindi lalagpas ng 35 days. Hindi lahat ng buyer is bogus. Hindi naman din lahat ng seller is legit. Okay. So, maraming salamat sa panonood sa aking live. Kung meron man nanood, may naligaw na isa. So, thank you. And, sana panoorin nyo pa yung ibang mga videos ko dyan, lalo na sa Reels. Maraming thank you. Paki-share na rin, paki-like aking mga social media accounts. Umuulan na. So, meron akong Facebook page, meron akong Facebook group, meron din akong Instagram, Twitter, and Threads, at meron din ako sa TikTok. So, thank you for watching. Thank you for watching sa aking live. Bye!